today as your guest speaker. It is really a joy to be here and to witness this very important occasion. I am here today to share with you a short message and a story from my own life that I hope makapadasig o makahatag og inspirasyon sa atong mga graduates. As we gather for this closing program, we are guided by the theme of the Department of Education, Filipino graduates, prepared to lead with competence and character. Pilipinong nasipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. This reminds us that graduation is not only about finishing a level of education, but about preparing ourselves to become individuals who are capable, responsible, and ready to lead with both knowledge and a good character. Nagpahinumdum kini kanato nga ang graduation dili lang mahitungod sa pagtapos sa usa ka level sa edukasyon, kundi bahin usab sa pag-andam sa atong kaugalingon aron mahimong mga individual nga may abilidad, responsable ug andam mga mamuna uban sa kahibalo ug maayong pamatasan. Let me ask our graduate a question na kinsa diri ang who here has a dream for the future? Na kinsa diri ang gusto mamahimong mamaistra? Wala. Mamahimong flight attendant, doctor, nurses, o uban pang mga profession. No, kitang tanan natay gusto nga makabot sa tuwang kinabuhi. No, natay kitang tanan natay mga pangandoy. No, tungod kay ang rason nga anhi ka diri eskwelahan, na eskwela ka, is because you have dreams. You want a better future. We all want to become successful. We all want to become the person we want to be. Pero, hindi lang kutob nga, iguro ka mangandoy, wala kay buhaton. Tungod kay ang tao nga na ay pangandoy, kinahanglan dyan na siya mulihok, na kinahanglan na siya na ay buhaton. Now, you need to do something. First, is you need to get a good education first. Ikaduha, ang kinahanglan na akay maayong nga pamatasan. Kinahanglan nga na akay maayong edukasyon, na dili lang kahibalo, kundi pagkat usab og disiplina, ug maayong batasan para sa imong kaugmaon. Kinahanglan usab nimo nga maandam ang imong kaugalingon. But what does it really mean to be prepared? Unsa man jud ang pasabot nga andam ka? No, nagkugi ka nga man diri sa school, no ni matakag sayo bisag katulugon pa kayo ka bat naningkamot ka nga man diri. That's part of preparation. Pero being prepared is not only about that, no dili lang ana muhuman og eskwela, makadawat og diploma, dili enough nga bright lang ka or maayo ka sa klase or getting high grades, kundi kinahanglan nga naapod kay maayong pamatasan. Unsa man ang maayong pamatasan? What is a good character? Mo ang pagpakita nimo kung kinsa ka, nga ang imong pagkabuutan, nga pagrespeto sa uban, compassion, na pagtuman sa inyong mga ginikanan, na sa inyong mga ate, kuya, tito, tita, na sa inyong mga teachers, pagpaminaw, pag-obey, o sa mga tao usab nga nakapalibot sa inyo ha. Now allow me to share my story. Now when I was your age, I also had a dream. Naasab ko'y pangandoy, na ako'y gusto nga makabot sa akong kinabuhi. And that is to become a teacher. Pero during sa akong pag-eskwela diri, dili pod hayang-hayang akong naagian. Dili pang Disney princess ang atake sa dihang nag-eskwela ko diri. Now, I came from a very poor family. Now, pag-break me, my parents used to be farmers. Now, kung mga ginikanan is mga mag-uuma. And that is only that is our only source of income. Na wala milaing source of income. Maura dyan na among gisaligan ang nasa uma. I grew up nga nasa umahan po, and income sa akong mga ginikanan, ang kita nila sa uma, na is dili enough sa mo ang mga adlaw-adlaw nga mga pagkinahanglanon. I remember before, sa diha nag-eskwela ko diri, my allowance was only 2 pesos or siguro 5 is naku ano jud na dili man kay mahal ang mga baligya before, but
kanang lugos mi og afford. It's because kanang kulang or limited ang amuang resources. No, and pero usahay wala jud. Pero it doesn't matter if na ako'y balon nga kwarta sa eskwelahan or wala. No, ang importante is makakaon mi 3 meals a day ug maka-eskwela ko. Na yung mga panahon nga mo eskwela ko nga walay kaon, no, mo eskwela na gutom, no, kadagwat ang tiyan ka nang nangayog kaon ba. Pero dilibot pasabot nga gipasagdan ko sa akong mga ginikanan. O dilibot pasabot nga giniglect ko o giniglect ni. No, in fact, I am so blessed to have them. No, kay gibuhat gyud nila ang tanang klase nga sakripisyo, ilahang pagpaningkamot para lang maka-eskwela ko, no, para mag-provide ang akong mga pagkinahanglan sa eskwelahan. No, pero dili balikayan na usahay, mahutan, o makulangan kay limited raman among resources. Usahay if wala may pagkaon, no, kay diha pa man mi nagpuyo sa unaan, among palibot is kagulangan and na mga prutas. No, usahay magsuri-suri ni sa akong palibot, mangita may ka ng pagkaon nga pwede na mo makaon para lang wala mong kagutom. Nausahay ka ng kabaluan siguro mo ka ng mga lakal, na mag-collect og mga plastics, mga botilya, mga lata, mga tapukon, tapos sa mong ibaligya para lang maka-earn me, no, para na may palit og pagkaon. No, para mag-provide ang akong mga pagkinahanglan sa eskwelahan. Pero dili balikayan na usahay, mahutan, o makulangan kay limited raman among resources. Usahay if wala may pagkaon, no, kay diha pa man mi nagpuyo sa unaan, among palibot is kagulangan and na mga prutas. Na usahay magsuri-suri ni sa akong palibot, mangita may ka ng pagkaon nga pwede na mo makaon para lang wala mong kagutom. Na usahay ka ng kabaluan siguro mo ka ng mga lakal, na mag-collect og mga plastics, mga botilya, mga lata, mga tapukon, tapos sa mong ibaligya para lang maka-earn me, no, para na may palit og pagkaon. Ang usahay, panungha mi sa silingan ng mga harvest og mga prutas, no, para maka-earn me, no, para makapalit mi og pagkaon. No, hangtod nga niabo ang akong parents, no, na niabot sa point na napuno nag-utang ako mga ginikanan tungod kay dili jud malikayan nga mahutdan. And niabot to sa point nga dili na may pautangon sa tindahan kay dako na may utang basig unyag dili na mo mabayaran. Pero taliwala sa kawadon, taliwala sa tanang kalisod, nagpadayon gihapon ko sa akong pag-eskwela. No, wala ko nakahuna-huna nga muundang tungod sa kalisod. Wala ko na-discourage. No, instead, those struggles nga akong na-experience motivated me even more. No, mas naningkamot ko. The more nga nagkalisod me, mas the more nga naningkamot ko. No, mas nadasig ko, mas gibuhat na ko ang best. Naningkamot ko, wala ko'y absent. No, wala ko ni absent, kay walay kaon, kay walay balon. No, o bahalag gutom. No, from grade 1 to grade 6, kahintang na ako or sa ako ang family ang kawadon o kalisod. Pero sama sa akong giingon, nga wala jud ko ni undang. Kaya ang mga kalisod nga akong nasinati, wala na ko nakita o wala na ko giisip nga babag sa akong pag-eskwela o sa pagkabot sa ako ang mga damgo. So dihang nag-high school ko, mas nisamot ang kalisod nga akong na-experience. Kung unsa may kalisod, kung unsa ako na-experience sa kalisod nga akong na-experience sa elementary, mas may times to sa high school. Naagha po yung daghang mga panahon nga mas eskwela nga walay balon, na walay kaon, gutom, o nag-working student po ko sa akong maestra sa high school, o maghugas sa ilang gikanan, magluto, maghilo sa office, para lang maka-earn ko, para na ako'y allowance. Na mga times nga, agdahon ko sa akong classmates o sa akong mga friends for lunch. Nasa akong, tas, moingon ko nga, ay, unya na lang, kay busog pa ko pag una lang mo. Ba't ang tinuod is wala ko'y balon dala. No, kung moingon lang kung unya na or busog pa ko, kaya di ko ganahan nga makitaan ko sa akong mga barkada or mga classmates nga wala ko'y gikaon during lunch. And ay mga panahon nga muuli ko sa mua,
Kay during lunch kay dili ko makadala og balon sa eskwelahan kay nangita pagpangpulit bugas ang akong ginikanan para lang nami makaon sa paniudto. Naggrabe kalisod sa sitwasyon pero wala gihapon ko ni undang. O wala ko ni undang tungod kay na ako'y pangandoy nga gusto na ako makuha. Gusto na ako nga ma-proud akong parents o masuklian ako ang ilang mga pagpaningkamot para nako. To cut the long story short, taliwala sa kawadon o kalisod na nakahuman ko sa akong secondary level. After high school, I wasn't able to go to college immediately because of financial difficulties. Nawala dayon ko maka-eskwela o college. Nakaundang ko nag-stop ko for 2 years no, tungod sa financial at tungod sa mga pagsulangan niabot sa akong family itong panahon na. So I decided na magtrabaho na lang usa para makatabang sa ako ang family. Pero during sa akong pagpanarbaho, wala gihapon ko nawalan og interest to pursue sa akong pag-eskwela. After 2 years, I decided na ipadayon akong college. And still, nag-struggle gihapon akong family sa kwarta, sa financial. So nag-decided ko nga mag-working student. Trabaho maadlaw, eskwela pagkagabi, and being a working student is very difficult. Mo trabaho tibok adlaw, eskwela na pud pagkagabi, and abot gikan sa eskwelahan, trabaho na pud pag-abot sa balay. Nang lisod kaayo, daghang mga panahon nga walay tayong tulog, walay kaon, daghang mga struggles, daghang mga paghilak nga ako rin nakabalo sa akong kaugalingon. But despite sa tanang mga kalisod nga ako ang nasinati, wala jud ko nakahuna, never ni sulod sa akong nahuna nga muundang ko. Because I had a dream na ako'y pangandoy, and hangtod nga nakagraduate ko. After ko ni-graduate sa college in 2021, I took the licensure examination for teachers in the same year, and by God's grace, nakapasar ko on my first take through self-review. Tanang mga kalisod nga akong naagian, kasakit, kawadon, mga paghilak, sleepless nights, na resulta into something good o ang katong tanan worth it. Sa akong na-share sa inyo, wala jud ko nakahuna, never ni sulod sa akong nahuna nga muundang ko. Because I had a dream na ako'y pangandoy, and hangtod nga nakagraduate ko. After ko ni-graduate sa college, in 2021, I took the licensure examination for teachers in the same year, and by God's grace, nakapasar ko on my first take through self-review. Tanang mga kalisod nga akong naagian, kasakit, kawadon, mga paghilak, sleepless nights, na resulta into something good o ang katong tanan worth it. Sa akong na-share sa inyo those are just highlights sa akong mga nagian. O kiniyo sa ka-ebidensya nga kung maningkamot lang jud ka, kabalo ka mo pailog, kabalo ka mo mag-antos, makabot gini mo imuhang gusto nga makapot. It is also an evidence nga ang kapobrehon or kawadon is dili na siya babag sa pagkabot sa imuhang mga pangandoy. Graduates, when I was sitting where you are now, napoy nag-speak diri sa atubangan. Sama sa akong gibuhat karon. And while he's giving his message sa dihang nag-story siya diri sa atubangan, ingon ko sa akong kaugalingon, Pupod, ako na po ang laa sa atubangan. Ako na po ang laa diha og muhatag, mo share, og mo inspire sa mga graduates. And today, nahitabo. Maybe some of you are struggling. Nagalisod po, maybe sa kwarta, sa mga subjects ninyo diri sa eskwelahan, or maybe sa inyong sitwasyon. Maybe gikapoy na kag-eskwela, or maybe basin nanay nag-decide rin nga dili mo padayon og high school, no kay kapoy, no kay walay balon, walay kwarta, sultihan ka nga dili na mo ay rason, dili na siya babag. Na okay ra tayo kapuyon, okay ra magkapoy-kapoy basta wala na undangay. Basta dili lang mo undang. Padayon lang jud. Na ang inyong gibuhat karon is preparation. You are prepared to lead. Na dili lang sa pagiging imong pagkamaayo sa klase, sa pagiging competent, na dili lang sa pagkamaayo nimo, but also with character. Siguro, mag-graduate ka karon nga honor student. Congratulations, and you deserved it. Kay nag-paid off ang imong pagpaningkamot.
Pero if usa ka nga dili honor, it's okay, and that should not stop you from trying and doing your best. Graduates, nahuman na jud ninyo ang grade 1 to grade 6. Apan dili pa ni mao. Dili pa ni ang katapusan, but this is just the first step, unang tikang toward your success. Napay grade 7 to 12, napay college, and ibaluin nga daghan ka kaayo mag ma-experience along the way. Pero sa dihang magpadayon mo, nung sama sa kong ingon ganiha kung kabalo mo agwan taog mo pailog, makabot ninyo inyong mga damgo. Kapobrihon, being poor, kapobrihon, pagka dili maayo sa klase, na dili na mga rason para muunda kag damgo. Kundi, himua kini nga inspirasyon aron mas magpadayon pa ka o mas maningkamot pa ka. O sa kalisod sa matag kalampusan, nasa likod sa matag kalampusan sa atong mga graduates, adunay mga tao nga nagpaluyo o nagtuo, nagsuporta, na dili lang kini kalampusan sa atong mga graduates, kundi kalampusan usab sa atong mga magtutudlo o sa atong mga ginikanan. To our dear teachers, thank you for your patience, dedication, and passion in guiding these young learners. Teaching is not an easy profession, but because of your hard work and commitment, these students were able to reach this milestone today. You are not only teaching lessons from books, but you are also shaping the future of our children. And to our dear parents and guardians, today is dili lang kalampusan sa inyong mga anak, kundi kalampusan usab ninyo. Tungod sa inyong mga pagpaningkamot, pagsakripisyo, paghigugma, o pagpakitag suporta, nakaabot sila ani nga stage sa ilahang kinabuhi. Nagbunga po ang tanan ninyong sakripisyo o pagpaningkamot alang sa inyong mga anak. Congratulations usab sa inyo. Akong gihangyo ang graduates, pwede ba nato tagaagpalakpak atong mga teachers and also our parents? Thank you. Graduates, continue dreaming. Do not limit yourself. Ayaw ninyo limitahin ang inyong kaugalingon. Kaya nindot nga kaugmaon, nagpaabot ka ninyo. Padayon sa pagkaton, padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagbuhat og maayo, o padayon sa pagpakita og maayong batasan. Kaya ang tinuod nga success is not only about what you know, but also about who you are. Na ang kalampusan dili lang nakabase sa imong nahibaluan, kundi ang success is about kung unsa ka nga klase nga pagkatao. Character is about who you are when no one is watching. It is your honesty, your discipline, your respect, and your kindness toward others. Ang pamatasan mo kung unsa ka nga klase nga pagkatao bisan walay naglantaw sa imuha. Mao ni ang imong pagkamatinod-anon, disiplina, pagrespeto o pagkabuutan sa uban. In the real world, daghan kay mga tao nga intelligent, o bright, maayo kayo sila, pero dili tanan sila nagmalampuson. And there are people who might not be the smartest, na dili sila maayo sa klase, dili sila bright, pero tungod kay kugihan, na marespeto o buutan, layo ang ilang naabtan sa ilang kinabuhi. Bisan pa og bright kayo ka, bisan pa og daghan ka og kahibalo, kung wala kay maayong pangatasan, it will be difficult to succeed in life. Lisod kayo makabot ang tinuod nga kalampusan kung wala kay maayo nga pamatasan. No, ang imong kahibalo, imong abilidad, makahatag og daghang opportunities nimo. Pero ang imong pamatasan, may mag-determine kung unsa kalayo ang imong maabtan. Graduates, you are called not only to be competent, but also to have a good character. As what Albert Einstein said, try not to become a person of success, but rather try to become a person of value. No, ayaw lang panganduya or tinguha ang mahimo kang magbalampuson, kundi paninguha usab na mahimo kang usa ka tawo nga naay bili. Because one day, you will not only work, no dili lang kaigo nga manarbaho, but bukod, ikaw na pud ang mag-lead sa mga tao. Ug mabot ang panahon nga ang tao dili lang nila sundon kung unsa imuhang nahibalan, but they will follow kung unsa ka nga klase nga pagkatao. Graduates, be kind, be respectful, be responsible,
be patient, and be compassion. It's okay to make mistakes. No, okay ra jud kayo, and that's part of our life. But make sure to learn from it. Okay lang if masayop ka, pero kinahanglan nga makakaton ka sa imong mga sayop. No, gusto ko ni ipilit sa inyo ha. Ang tao nga naay pangandoy, kabalo mo agwanta, o gadunay payong pamatasan. Ang tao nga naay pangandoy, dili mo undang, o mapadayon sa pagbuhat og sakto. Dream big and fly high. Do your best in all you do. Believe in yourself, and most importantly, believe in the Lord. You are born to be a leader and to lead. O puhon, ikaw na po lang naadali sa atubangan. I hope my message today mahinumduman ninyo, especially when you go through something in your life. Na if naamoy mga, if mag-atubang mo mga challenge sa inyong mga kinabuhi. Once again, congratulations graduates. Enjoy this math.